sahin papawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon, kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sahin papawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sahin papawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Madyong buntag, mga sukid na tungtig paminaw sa Tibok Eastern Visayas. Today is Monday, ay katulong adlaw na sa buwan sa Agosto, tuig 2026, paspas kadyo ang pagligid sa panahon. Og niata karon sa atong tulumanon, good morning Eastern Visayas. Di nato makauban ang atong mga sister stations, ang Radyo Pilipinas Borongan, Eastern Samar, Radyo Pilipinas Calbayog City, o ang sa Philippine Information Agency, o sa DYDC FM Baybay City. O atong pagasawan mga higala ang mga nagkalain-lain nga mga informasyon dinhi sa atong panag-uban karon. Good morning, Yes. Eastern Atong makauban si Miss Daisy Lalosa Bilizar sa Radyo Pilipinas Borongan, si Rod Victoria sa PIA, si Glory Kayunda sa DYDC
Visayas State University o si Sir Jean Navilon sa Radyo Pilipinas Kalbayog. O karong buntaga mga higala ubay-ubay nga mga informasyon nga ato nga ipaambit sa atong mga suking tigpaminaw. Apil na niini ang atong lakat no sa panahon sa ato nga kahimtang sa atong peace and order situation o ingon man ang supply sa atong sugang dagitab. Apil na ang atong mga kining tubig, no? Supply sa tubig. Kay bisan pa man kung nakatagamtam ta sa ato nga pag-uwan-uwan, pero it doesn't mean nga di ta makasinati nining paghinay sa supply sa tubig. Kay affected pud mga higala sometimes kining atong tubig, mga anod ang mga tubo o uban pa, labi na ko na paspas na ang pagbulog sa uwan, malubog pod ang atong tubig. So, manghinaot ta mga higala nga ang Tibok Eastern Visayas nas ka hapsay ug kalinaw ug ingon man ang tibok nasod unta sa Pilipinas, no? We are hoping bisan pa man sa atong giatubang karon nga ubay-ubay nga mga problema, magpadadyon gihapon tang inanimate ta mga Pinoy lig-on man jud ta, no? Maningkamot man jud ta nga maadyo ang ato nga kahimtang bisan pa man o daghang mga problema lagi nga giatubang sa atong nasod karong panahon na. Okay, atong tak na mga higala, 7 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon o sa atong sequence karon sa atong panaguban. Atong unahon, ladies first, no, si Miss Daisy, and then atong isunod si Sir Gina Vilon, si Sir Rod Victoria ug si Sir Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Days. Ayapa, magandang morning Miss Gima, ang sugad man iton bugos ng persa, iton Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte, and magandang morning gihapon Cancer Road Victoria, iton Philippine Information Agency, Glody Kayonda, iton DYDC, Hawaii City, and of course, iton natin station manager naman, acting station manager, iton Radyo Pilipinas Kalbayog, Jean Navilon. Magandang morning, kaupod aton na imuliwat dida, o aton bugos ng persa sa ito na DYOG Kalbayog. Benos, sitwasyon anay namon, ano, and sige, ako na ni di makaupod, ano, any day sila lo sa Biliza, ito ni makakaupod sa kupino sa kaoras. Hapan Lunes ng edisyon, taramdan, good morning, Eastern Visayas, August 3, 2026. Ang aron nito na amon station manager, Ate Ruth Rivera Abunda, kaupod ko diha technical, hera Chief Tech Joy Policarpio, ngan hi Engineer Mark Gagwa, ngan didi naman production at Ipen Pumida, Engineer Sok Beria. So, amon sitwasyon didi Eastern Samar, particularly didi syudad iton Borongan, temprano nga mapaso iton amon panahon. And pero kailangan lang magdarhin payong para sigurado kay anyway, pag mapaso iton panahon, kailangan man gihapon iton payongan. Pag umuran, mas kinahanglan, ano? Kapag taga-kuryente, nalilipay kami yan, kaya waray sked, power interruption, darahaton maiging patuman nga mga power interruption, dito naglabay nga mga adlaw, pati na dida hadton weekend. Kapag taga-tubig, waray liwat sked, water interruption, pero dida kuryente, ano, inabot nato na amon mga kuan, aton amon mga power bill, para haton bulan July, nga babayaran namon yan nga Agosto to, o talala nga nag-uminto, ano, mga piso ata, ito ni ginuminto, haton na presyohan na amon taripa haton kuryente didi Eastern Samar diri aton 4 nga ginaaro hat para haton line loss and congestion charges, pero nahibaroan namon tikanghan General Manager hiton Isabel ko nga gimpapabayad talaga, kailangan bayaran aton 4 pesos nga line loss and congestion charge para aton bulan hiton July, so bahin mag-reflect didi hiton na amon na August nga power bill. And kanina ngayanhan kaagahon naka-experience kami talala ano nga pagbantad 2.1 magnitude nga linog didi dapit may adagiwan 10.8 degrees north adto na iyahin ni lokasyon dito dapit iton kadagatan, ano, sa Kopiton Humonhon, Hagiwan Island. 2.1 magnitude nga linog alas 4 imidya iya na nga aga. And by the way, Miss Gima and all, ano, nagsalin orog ngayon naton Radyo Pilipinas na hiton na ika-37 nga anibersaryo kakalo kami nag-celebrate, so nagpapasalamat kami nga dito na amon mga pinaora nga stakeholders, partner agencies ngan sugad man haton mga
tigpamati hiton Radyo Pilipinas Borongan sobra ito naman pagpasalamat at ni padayon nga suporta pagtapod ngan pagin kasubungan naglabay nga 37 ka tuig so tunga datong era padayon nga pag-upod haamon padayon kami nakakapadang at hintangkod matadong ngan di kalidad nga impormasyon nga serbisyo publiko habugos nga probinsya iton Eastern Samar ngan bisan pa iton aton na rehiyon so saliwat nga dako nga dungog aton pagserbisyo haiyo nga diri kami maabot hat 37 katuig kung diri itong daton na iyo daman na pagtapod ngan sugad man pagpaora Radyo Pilipinas Borongan. And bueno para itong headlines ang mga balita nahikain Radyo Pilipinas Borongan para ng adlaw August 3, 2026. Good morning, Eastern Visaya. Alright, siyahan naton amon di balita. Department of Agriculture 8, Gobyerno Provincial and Eastern Samar, formal nga naglunsad ng Rice Derby 2026 sa 48 nga barangay sa syudadan Borongan, igin pailarom ha workshop on tsunami evacuation and FIVOLCS. Ng Red Cross Eastern Samar nanguna ha pagdumarin rehabilitasyon hanasunog nga kagurangan na Salcedo ha 2026 National Disaster Resilience Month. So Ms. Jima, ang detalyihan mga balita ipapadangat namon ha second half ha taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ang salamat Miss Daisy. Og ning tungura mga higala, ato na isunod ang pasiuna ni Sir G. Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat kauban Gemma. Ug sa bugos nga staff and management sa DYSL Sugod Southern Leyte. Good morning liwat nga da sa aton kaupod si kasamang Daisy ug bugos nga personnel sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Sugod man kan Sir Glody sa DYDC FM Bye-bye City Leyte. Good morning sa iyong tanan dida ngan sugad man sa Philippine Information Agency PIA sa Biliran Province. Yes, good morning sa aton kaupod dida sa Biliran si Sir Rodrigo. Alright, didi sa Siyudad San Galbayog, kaupod ko sa control si Joven Cardenas. Sa panahon namon sa pagtaga maupay ang sirak sa haring araw, maadlaw yan na didi sa amon sa Siyudad San Galbayog. Siguro niyan may beses naman nga sa pagdurodampog. Pero yan na, nagpaparayaw sa kahayag, sa sirak, si Haring Araw. Ngayon sa pagtaga peace and order situation, generally peaceful ang Galbayog City sa naglabay ng 24 oras. Sa pagtaga tubig naman, waray mga abiso. Ang Galbayog Water, doon diretso ang serbisyo sa tubig sa bugos nga siyudad San Galbayog. Pero sa itong mga tagas nga mga lugar nga diri good nakakasaka ang tubig pero nareklamo sila nga nauminto man ang water bill kaya nga oray man turo permi. Pero umintado ang ira baraydan sa tubig. Maoin reklamo sa itong mga
ada sa mga hatagas nga mga lugar nga diri na botsan turo anira mga gripo. Sa pagdaga kuryente para sa ton mga nanginginsayod aton na nahikalasan sa tigda nga pagataas anira kuryente. Para kamo masayod, attender kamo niyan sa public hearing. Yan na nga alauna sa kulop sa Calbayog City Sports Center. Ginpapay baro sa sangguniang pangunsod sa Calbayog nga magkakameda public hearing mahiunong sa pag-uminto sa baridan sa kuryente para sa bulan sa Hulyo 2026. Kundiin na maigahatag ang presentasyon niyan sa Samelco 1. Yan ay nga adlaw, Agosto 3, Lunes, alauna sa kulop sa Calbayog City Sports Center. Damong salamat ang pahibaro, Secretary to the Sangguniang Pangulunsod, si Maria Elena D. Cortado. So, attender ka mo, ano? Para sa karuyag sumayod. Sining, para ka mo mahayagan pagod. Sining pagataas ang sukot sa kuryente. Para lot niyo mapakyana, kung saan o itatanggal sa Samelco 1 ining system loss. Para naman maibanan ng aton sakit sa ulo sining ining taas nga electric bill. Nga na bueno, oray didi sa Facebook page sa Samelco 1, waray scheduled power interruption, ano. Siguro kung may kaulangan dida sa daloy sa niyo kuryente pananglitan may paklang sa lubi dida mahitatabuan pagparong sa kuryente sa iyong mga lugar kung may sugod sining sitwasyon dana liwat kaingin maulot niyan na hinungdan sa kawara sa supply sa kuryente dida sa iyo tagsa-tagsa nga mga lugar. Nga na bueno, last month pa ini nga mga power interruption nga nakapost di sa Samelco 1. Nga bueno, para naman sa itong mga headlines nga i-share niyan sa second 30-minute stretch sa Good Morning Eastern Visayas. Adiyan natirok nga mga headlines sa DYOG News Bureau. Programa para sa OFWs ng Ira Pamilya, suportado sa LGU Calbayog. Duwa nga bagong school building, titindugon sa duwa nga barangay sa Calbayog para sa grade 7 learners. 95 nga mga beneficiaryo sa Binabagdao nakakuha sa food assistance sa ilarom sa walang gutong program. Amo to aton na mga headlines mga detalye katuiban nuron niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas alas 8:19. Good morning, Eastern Visayas. Salamat Sir Jean sa imong pasiyo na dihan dapita o di ta maglangay mga higala gikan sa Philippine Information Agency Sir Rod Victoria. Mayong buntag sa atong mga kaubanan karon ning Lunes nga adlaw Agosto 3, primerang Lunes sa buwan sa Agosto, medyo paus sa atong tingog kay medyo natay gipamating gamay. Ngadto sa atong mga kaubanon, Ma'am G. Madistrisa sa Radyo Pilipinas sugod sa atong kauban usab nga lain nga nagsaulog sa ilang Ika-30 City nga kasumaran sa pagserbisyo sa kahanginan. Ang atong kauban sa kahanginan si Ma'am Daisy Lalo sa Bilisar sa Radyo Pilipinas Borongan. O sa atong kauban usab sa kahanginan gikan sa Calbayog si Sir Jen Nabilon o ang atong usapang kauban
sa academy sa VSU si Sir Glody Kayonda. So ato makita karon no sa panahon diri sa labi diri sa dool sa mga opisina sa Naval Biliran, makita nato nga misidlit gyud ang adlaw. So taliwala sa pipila ka adlaw nga medyo kusog gyud ang awan unya nagdagan ni siya og mga pagbaha sa pipila ka mga lugar rini sa lungsod sa Naval ug sa ubang lugar sa Biliran. Kusog gyud kay siya nga ulan gani murag nadlok ang uban nga sa naman nga sige na magpambaha-baha. So tingali epekto po ni sa katong tropical depression ng Luis mao na nga karon nga adlaw Lunes at bisan pa nga ning sidlit ang adlaw pero aduna gyapon yung mga tsansa sa pag-ulan-ulan basit nunya pa ni mga hapon-hapon kay schedule naman yun niya nga ning kahapon ulan ni angtod sa gabi ugaton sa kadlawon. So parte naman sa atong peace and order the same gyapon ang sitwasyon. Generally peaceful gyapon ang tibok probinsya sa Biliran. Adunay mga pipila ka mga apprehensions nga gibuhat sa atong mga kapulisan isip pagpatuman sa mga ordinansa, local ordinances and special laws. Bahin naman sa atong kuryente, ang gikatakda ang power interruption atong August 1 Sabado kanto nga adlaw gibalhin ngadto sa sunod pa nga Sabado Agosto 8 so maayo ka pabalin siya. Tapos kay ang atong mga consumidor sad mura og mag-announce na gani ang NGCP Trobilico nga may adunay power interruption labi na kay mokapat kini og dosing nga to sa 13 ka oras murag makuan jud sila nga agoy burnout na pod. So nga mingon dayon sila nga ato ta sa ubang mga lugar sa mga kabukiran, sa mga spa di ato magpahayahay tungod kay burnout. Bahin naman sa atong tubig, same as usual, wala gyapon mga interruptions sa atong mga pipila ka lungsod na nagserbisyo sa ilang mga katawan, parte sa paghatag serbisyo sa tubig. Parte naman sa atong telcos, malipayon nga gitaho nga ang PLDT nagpadayon na sa ilang pagpangonektar sa mga kabalayan. So daghan na ang kapilian sa atong mga lumulumpyo dinhi sa lungsod sa Naval. Primero lang pa nila nga pang-instalan unya instalaran na niya. Nag-ingon sila nga mas maayo sa ang PLDT kay medyo brato unya taas-taas pud siya og kanang taas-taas siya og rich siguro or unsa pang agyatag nga pabor labi na siguro kay introductory prices panggyatag sa PLDT. Og sa mga uluhan sa atong balita nga di ang detalye ni madupati nato sa atong second half. Governor Espina miyayo sa LTFRB-LTO sa paghunong sa Intermunicipal Borderline Policy sa Biliran. Biliran nanguna sa nasod sa paspas nga pagpatuman sa proyekto sa mga classrooms construction o kapin sa 5,600 ka mga panimalay sa lungsod sa Kaway na kadawat og rice assistance. Ug katangan nato ang katukiban ini nga balita sa atong second half. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Sir Rod. O ato sang pangumustahon ang Baybay City pinagi ni Sir Glody Kayonda. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dagang salamat Ma'am Gemma ug good morning sad nimo diha ug sa imong mga kauban diha sa Radyo Pilipinas sugod. Good morning sad kang Ma'am Daisy sa Radyo Pilipinas Borongan City ug kang Sir Jean diha sa Radyo Pilipinas sa Calbayog City and also kang Sir Rod diha sa PIA. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao nga nakatutok karon sa atong tagsa-tagsa ka mga Facebook Live. Og welcome no sa mga bago pa lang nag-tune in kamo namin sa programa ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mga station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody Kayonda og akong kauban si Ray Bael ang maghatag kaninyo og balita, update ini sa Dakbayan sa Baybay. Og para sa weather update, so nindot ang kabuntagon no. Sa pagkakaroon partly cloudy ang kahimtang sa panahon nga napasabot nga doon yung mga panganod apan makita gihapon ang adlaw sa pipila ka higayon mga higala. So gilaw man ang daghang panganod og posibilidad sa mga pag-ulan og thunderstorms
ilabi na sa ulahing bahin sa hapon o gabi. Ang pinakataas nga temperatura moabot sa 30 degrees Celsius samtang ang pinakaubos na sa 24 degrees Celsius. So magamping tatanan mga higala kung mugawa sa inyong mga panimalaya, ayaw kalimot pagdala og payong o raincoat, protection kana sa init o ulan, o amping sa pagbiyahe, no? O para sa update sa pagkakakuryente, so walay nakaschedule nga power interruption karong adlaw sa coverage area sa Layeco 4. O sa mga nangutana gihapon, no, sa mga nagwonder nganong nisa ka ang singil sa kuryente, so may pasabot ang Layeco 4 nga ang baguhay nga pagtaas sa electricity rates nagikan sa kahimtang sa wholesale electricity spot market og sa mas taas nga line loss o congestion cost kon LCC o LLCC, no? Gibutyag usab sa kooperatiba ang mga laka nga ilang gihimo uban sa Freecore 8 aron maminusan ang epekto niini sa mga konsumidor og gitubag ang ilang mga pangutana og kabalakan, no? Labi na kato ilang gipahigayon nga kalihukan. Og sa pagtagatubig walay naka-schedule nga water service interruption karong adlaw apan gipahinumduman sa Baybay City Water District ang mga concessionaires nga adunay overdue nga water bills nga likayan ang pag-disconnect sa ilang serbisyo pinaagi sa pagbayad sa ilang balayranan sa labing dali nga panahon. So mahimong magbayad pinaagi sa GCash, Land Bank ug uban pang e-payment portal. Og update sa peace and order, nagpabiling hapsay og malinawan ang Baybay City sa milabay nga 24 oras base sa monitoring sa kapulisan. So samtang nagawhag ang Leyte Police Provincial Office kon LPPO sa publiko nga mahimong mapanuri og responsable sa paggamit sa social media. Kung adunay makita nga post o impormasyon nga posibleng sayop o wala maberipika, mahimo kining i-report sa labing duol nga police station o pinagi sa official nga Facebook page sa kapulisan aron ma-validate. Og hinumduman nato mga higala, think before you share, no? Siguraduha nga tinuod og beripikado ang impormasyon sa dili pa kini ipaambit aron malikayan ang pagkatap sa fake news og dili na kinahanglan dili kinahanglan nga kahadlok sa komunidad. Og update diri sa Visayas State University, pahibalo sa tanang incoming students sa Visayas State University nga ang student onboarding para sa academic year 2026-2027 gibalhin sa Agosto 10 og 11 alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon sa VSU Gymnatorium. So gawag ang tanang bagong estudyante nga motambong sa maong kalihukan aron mas mailhan ang universidad ug mas maandam ang silang pagsugod isip mga proud Vescan. Og mo kato ang mga update diri sa dakbayan sa Baybay og alang sa mga balitang nahikay. VSU opisyal nga gisugdan ng enrollment alang sa incoming Doctor of Medicine students. Og Baybay City nagpaligon sa kalinaw og seguridad pinagi sa bagong teknolohiya gikan sa South Korea. At ang iyang mga detalye ni mga balita sa ikaduhang bahin ng atong tulamanon ang Good Morning Eastern Visayas. Balik diha sa imo, Ma'am Gemma. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ang salamat, Glody, sa imong pasyo na o ingon man paghatag sa imong mga nanagunang kalambuan diha sa dakbayan sa Baybay. Samtang diri sab sa atong lalawigan sa Southern Leyte, sa atong kahimtang sa panahon, no, kagabi nagwan-uwan og very cloudy ang ato nga kining kapananganuran karon og kana mag-expect na lang mapunta nga matagaron og unja makatagamtam na punta sa uwan-uwan. Sa tong peace and order situation sa kinatibukang lalawigan sa Southern Leyte, very peaceful og ingon man ang ato sab nga kining supply sa tong kuryente og tubig, medyo may pagkahinay ang atong tubig mga higala og ang atong kuryente kagahapon 24 hours man pod.
Para sa mga naguna na itong mga kalambuan para karon, adlawng Lunes, 5 sawa Southern Leyte nagsaulog sa Nutrition Month, pinaagi sa Agro-Aqua Fair o Cooking Contest. Samtang swim, nagpaligon sa Espirituhanong Baruganan o panagiusa sa Pintuyan Municipal Police Station. Ang First Southern Leyte Provincial Mobile First Company nagpahigayon og culmination program sa PCR Month o libreng scholarship program gitanyag sa OWAS Southern Leyte. Apil na mga higala, mga tinunan o ang mga tinunang atleta sa hinunangan nagsangka sa district meet. Og shootout incident simulation gipahigayon sa dugang tuhaan sa dakbayan na sa lungsod sa Anahawan. Kini uguban pa atong masayran sa pagpadadyon unta sa paghatag sa atong mga informasyon dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visaya. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, so ning tungura mga higala, dito ta maglangay ato na ipadangat ang atong mga informasyon sa Tibok Eastern Visayas. Pinagi si ni Miss Daisy Abilizar o gingon man ni Sir G. Navilon, Sir Rod Victoria o si Glory Cayonda. Good morning, Eastern Visayas. Yes, siyahan nga balita na hikayan Radyo Pilipinas sa Borongan para ng adlaw Lunes, Agosto 3, 2026. Department of Agriculture 8, Gobyerno Provincial han Eastern Samar, formal nga naglunsad han Rice Derby 2026. Ang detalyeng report tigang Kanpen Pomida. Radyo Pilipinas Report. Formal nga naglunsad ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 hapakigsumpayan han Gobyerno Provincial han Rice Derby 2026 dida Barangay Gapang, Dolores, Eastern Samar han Hulyo 19. Sugad kabahin han ira paningkamot nga mapadaman produksyon in hubay, pinaagihan moderno, climate resilient, ngan kinabago nga teknolohiya hapag uma. Ang proyekto naglalakipin 150 ka hektarya nga demonstration area nga ginbubuligan han 200 nga farmer cooperators, hailarumhan programa, pag-aadman nga ni-evaluate aktual nga kahimtanghan uma, ang magkaiba-iba nga teknolohiya ha produksyon ng humay, agud mahibaruan kun hain hini ang makakapadaman ani, makakaminus ang gasto sa produksyon, ngan makakapauswaghan pamaagi ha pag-uma. Usan nangunguna nga bahin han Rice Derby, amon implementasyon han Adaptive Balanced Fertilization Strategy kun ABFS nga nagtutok
tutduhan tama nga paggamit ngan pagdumarahan abono base ha kahimtang hantuna ngan panginginahanglan han tanom agud mapadamo an ani ngan malikyan ang diri kinahanglan nga paggamit hin abono. Nakigbahin na programan magkaiba-iba nga kumpanya nga ahensya, lakip na ang 10 hybrid seed companies, 11 biofertilizer companies, 10 soil ameliorant companies, usa nga inorganic fertilizer company, 5 nga full year fertilizer companies, 2 nga nanotechnology companies, usa nga drone service provider, Bureau of Soils and Water Management, ngan Philippine Rice Research Institute. Sumala kang DA8 Regional Executive Director Rodel Macapanias, katuyuanan han programa nga aghatunan mga parag-uma nga bumalhin tikang ha tradisyonal ngadto ha moderno nga pamaagihan pag-uma agud mapadaka ang produksyon at humay ngan masiguro ang igo nga supplyhin pagkaon ha Eastern Samar. Iginhayag naman ni Governor Ralph Vincent Ivardoni pinaagihan pagboroblig han provincial government han Eastern Samar ngan Department of Agriculture iginpatuman ang Rice Derby 2026 base mapahitaas ang anin humay ha probinsya. Ining aktibidad para inihaaton mga farmer cooperatives nga nagtutuyo parigunon at aton kaumhan nga maparigon ang kapasidad hanaton mga parag-uma. Katuyuan na liwat hinian pagsiguruhin supisyente nga supply hin bugas ha kada lames sa probinsyan Siderangan Samar sa ring ni Ivardoni. Ginlalauman nga magiging sentro inihan pag-aram para mga parag-uma diin magkakamay-ada hiragayon nga ikumparan iba-iba nga teknolohiya ha aktual nga kahimtanghan uma ngan makapili han mga pamaagi nga napamatud-an ngan epektibo ha pagpadamuhan ani pagparigon han ira kapasidad ngan dugang nga pagpauswag han seguridad ha pagkaon ha Eastern Samar. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang nga salamatan report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Alas 8:37, programa para sa OFWs ng Nira Pamilya, suportado sa LGU Albayog. Sa detalye, at yung report ni Gemma Arsumino. Radyo Pilipinas Report. Suportado sa local government units ang kalbayog ang mga programa para sa mga overseas Filipino workers nga kalbayog noon nga ni Ira Pamilya pinaagi sa mga inisyatiba kaupod ang iba-iba nga ahensya nga magpuproteher nga na manginginano sa Ira. Dida sa naglabay nga semana ginaprubahan ang Resolution 2026-30-552 nga ang panuyo amo ang pagsuporta sa mga OFWs kasubong ang Department of Migrant Workers Region 8, ang Overseas Workers Welfare Administration, and Department of Labor and Employment Regional 8 nga ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA Region 8. Ang ordinansa mabulig sa mga OFW sa Kalbayog, pagpakusog sa public information ngan worker education campaign, pag-establisar sa OFW help desk ngan mas makusog nga pitad kontra illegal recruitment ngan human trafficking. Labot pa nurusa nga paningkamot in makakapagpahaluag sa mga buruhaton nga magpapakusog sa kapasidad sa mga OFWs, makakapadali sa mga oportunidad sa panrabahuan ngan pakabuhi ngan makakahatag klaro nga suporta sa panginahanglan sa mga OFWs kung sira manguli na didi sa Kalbayog. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Gemma, sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Go ahead, Sir Rod. Nakamute ka. Sorry. Okay, go ahead. Sa unang taho sa atong dili sa probinsya sa Biliran, Governor Espina mihanyo sa LTFRB ug LTO sa paghulong sa Intermunicipal Boundaries Policy sa Biliran ug karon niyang katukiban ini nga balita. Mihanyo si Biliran Governor Rogelio G. Espina sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ug Land Transportation Office o LTO nga suspendyon ang implementasyon sa Intermunicipal Borderline Policy sa probinsya aron mapanalipyan ang kayuhan sa mga commuter sa Biliran. Ang manghanyog gisangat uban sa suporta sa usa ka resolusyon sa Sangguniang Panalawigan, Congressman Jerry Boy Espina Jr. ug sa 8 ka mga mayor sa lalawigan.
Sumala sa provincial government, pisan og ila nila ang tumong sa nasudnong palisiya. Importante usab nga tagdon ang kasamtangang kahimtang sa transportasyon sa biliran. Din limitado pa ang mga pampublikong sakyanan sama sa mga bus ug van nga dunay prangkisa. Giingon ni Gobernador Espina nga ang kasayon, kalawasan ug adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga commuter kinahanglang magpabiling prioridad sa tanang desisyon nga may kalabutan sa pampublikong transportasyon. Isip kabahin sa dugang plano sa lalawigan, kipaibulusab sa gobernador nga andam ang provincial government sa pagpundog pagtukod sa Saka Common Mocab Passenger Terminal alang sa mga pasahero nga mobiyahe paingon ug gikan sa lungsod sa Naval. Gilauman nga ang mong terminal makatabang sa pagpakunod sa kasamok sa sentro sa lungsod, makahatag og mas luwas og organisadong terminal ug magapayo sa kinatibukang kasinatian sa mga commuter. Gidususab sa provincial government ang mga lokal ng opisyal o mga mukab operators nga magpadayon sa pagpatuman sa disiplina o pagsunod sa mga kasabutan o regulasyon sa transportasyon aron masiguro ang hapsay, epesyente o patas nga serbisyo alang sa publiko. Nagpabiling nga malaumon sa Gobernador Espina nga paminawon ang katagan o paborableng konsiderasyon sa LTFRB o LTO ang ilang hanyo aron makabot ang usa ka mas luwas, mas sayon ug mas angay nga panginahanglan sa katawan nga sistema sa pampublikong transportasyon sa biliran. Good morning, Eastern Visayas. Ugalang sa balitang nahikay dinhi sa Dakbayan sa Baybay, VSU official nang gisugdan ang enrollment alang sa incoming Doctor of Medicine students. Alang sa mga detalye atong makauban si Ray Bael. Good morning, Eastern Visayas. Nagtudyok-tudyok ra. Okay, standby mga higala. Para sa maong kinatibuk ang report. Atong takna, 42 minutos pasado, alas 8 sa kabuntagon. Okay, go ahead, Glody. Og para sa unang balita nga nahikay dinhi sa Dakbayan sa Baybay, VSU official nang gisugdang ang enrollment alang sa incoming Doctor of Medicine students. Alang sa mga detalye niyang report ni Ray Bael. Dili mo play. Murag dili mo play. So something wrong sa imong kuan. Samtang ato'y paabot no ang kinatibuk ang replay atong sa atong kalambuan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. 5 sawa Southern Leyte nagsaulog sa Nutrition Month pinagi sa Agri Aqua Fair o Cooking Contest. Ang report ni Jevic Epes. Radyo Pilipinas report. Yung yes nung Jeff. Malampuson nga gisaulog sa lungsod sa Limasawa lalawigan sa Southern Leyte ang Nutrition Month pinagi sa nagkalain nga mga kalihukan nga nagapunting sa kamahinungdanon sa husto nga nutrisyon o pag-atiman sa kinayahan subay sa tema nga nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Ubos sa pagpanguna ni Mayor Melchor Petrocorta na imong sentro sa panagiusa ang Limasawa, din gipasiugda ang importansya sa husto nga pagkaon, lokal nga agrikultura o himsog nga komunidad. Nagbalampuson ang nagilaing mga selebrasyon pinagi sa inusang paningkamot sa Municipal Nutrition Action Office, Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Agriculture Office, Municipal Health Office, ang guni ang bayan, Barangay Nutrition Scholars kun BNS, Barangay Health Workers,
o liga ng mga barangay. Usa sa mga highlights sa kalihukan mao ang Agri-Aqua Fair ug ang Barangay Cooking Contest. Din gipasindayag sa 6 ka barangay sa Limasawa ang mga preskong mga utanon, produktong agrikultural ug mga isda nga gikan sa kadagatan sa lungsod. Gipakita usab sa mga mag-uma, managat ug women's organization ang ilang talento sa paghimo og masustansya ug mamugnaon nga mga putahe gamit ang lokal nga mga sangkap. Miapil sa kompetisyon ang mga kabarangayan sama sa Lugsungan, Magallanes, San Bernardo, Triana, San Agustin ug Kabulihan. Diin matag-usan nagpresentar og mga pagkaon nga nagtumong sa pagpalamo sa nutrisyon sa mga pamilya og mas pagsumpo sa malnutrisyon sa lungsod. Matod pa ni Mayor Petra Corta nga dako iya nga pasalamat sa tanang mga katawhan nga ni suporta sa pagkamalampuson sa usa ka buwan nga selebrasyon sa Nutrition Month. Ginasig usab sa mayor ang tanan nga padayon sa pagsuporta sa mga programa nga may kabahin sa nutrisyon o pagpanalipod sa kalikupan. Balita gikan sa Limasawa, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epi sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Okay, ning tungod atong i-try balik si Glody Kayonda kung ma-replay na ba ang ijang gi-play kaganina. Yes, Sir Glody. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Ma'am Gemma o galang sa mga balitang nahikay dinhi sa Dakbayan sa Baybay. VSU official nang gisugdan ang enrollment alang sa incoming Doctor of Medicine students. Alang sa mga detalye atong balikan si Ray Bael. Opisyal ng gisugdan sa Admission Office sa Visayas State University kung VSU karong adlaw, Agosto 3 ang enrollment period alang sa mga incoming Doctors of Medicine kung MD students para sa academic year 2026-2027 ug magpadayon hangtod Agosto 7, 2026. Aron mahimong hapsay ang proseso sa enrollment, giauhag ang mga estudyante nga andamon ng ilang mga requirements lakip ang transcript of records kung TOR, uban sa Certificate of Transfer Credential o Honorable Dismissal, Original Certificate of Good Moral Character, Original PSA Birth Certificate, upat ka passport size ID photos ug medical certificate nga gi-issue sa Visayas State University Health Services kun UHS. Gipahinumduman usab ang mga incoming Doctors of Medicine students nga kanunay susiyon ilang email accounts alang sa detalyadong impormasyon bahin sa enrollment. Samtang nagpadayon ng enrollment, gidasig ang tanang kwalipikadong aplikante nga subayon ng Visayas State University Admission Office Facebook page alang sa mga opisyal nga pahibalo ug updates. Gikan sa VSU DYDC-FM, Ray Bael, student entered. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Ray Bael. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras, may hada na lakita 13 minutos ug sa mag alas 9 haaga ngan dugang nga balita tikang didi Radyo Pilipinas Borongan. 48 nga barangay sa syudadan Borongan igin pailarom hin workshop on tsunami evacuation han FEVOLTS. Ang detalyehan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. 48 sa 61 nga mga barangay ang syudad han Borongan nga nagaatubang hit kadelikaduhan hit tsunami iging pailaramin workshop on tsunami evacuation and Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FEVOLTS aging buhat ang multi-purpose gym ag government complex sa barangay Campisawan Biyernes, Hulyo 31. Tuwing aktibidad nga mag-aid ang mga komunidad dugan lideres sa barangay nga masunapit mga pangilalaan hit mga kadelikaduhan ng mga baybayin sugad dagko nga mga balod nga resulta hit paglinog nga ilaraman dagat nga napusa ha mga baybayin. Ang mapa talwas nga mga ruta hapag evacuate ang mga mulupian barangay lakipan integrasyon ng early warning system. Hining workshop ang mga partisipantes sa barangay inaghimo ang iratagsa nga tsunami evacuation map gamit adtong tsunami inundation map ang syudad ng Borongan, barangay spot map nga iba pa nga dokumento nga magigiya paghimo na sabing nga evacuation map. Kabuligan City Disaster Risk Reduction and Management Office and mga Kawanian City Building Office ug ang Eastern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagpasilitar na sabi nga workshop. Labot pa ang ESP Dream O, tinambong liwat hining aktibidad, ang mga Kawanian Local Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Bungtan Dolores, Arteche, Oras, San Julian, Salcedo, Kinapundan ug General MacArthur. Ining Information Education and Communication Campaign, workshop on tsunami evacuation, in pinanagbalayan ang lokal nga pamunuan ng
syudad han Borongan, ipinagi ang mahagot nga kolaborasyon o partnership had USD Vox. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat han report, Engineer Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. 10 minutos antes ng alas 9, duha nga bagong school building titindugon sa duha nga barangay sa Calbayog para sa grade 7 learners. Sa detalya din report ni Charmaine Perito Balbas. Radyo Pilipinas Report. Ginbuhat ang pagperma Supplemental Memorandum of Agreement sa butnga sa lokal nga gobyerno San Calbayog ug Department of Education para sa konstruksyon sa duha nga bag-o nga school building sa Kapuokan Elementary School ug Nihaga Elementary School. Sa ilarom sa proyekto, magtitindog tag duha ka andana nga pasilidad nga may 4 nga classroom sa kada eskwelahan. Gagamiton ang bago nga classrooms para sa mga grade 7 learners como pag-andam sa pagtikang san klase sa junior high school sa duha nga eskwelahan. Katuyuanan sa proyekto nga maduggan ang classroom facilities ug matagan lugar para sa pag-aram ang mga estudyante nga magpapadayon sa grade 7 sa ira komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Dili naman sa probinsya sa Biliran. Biliran nanguna sa nasod sa paspas nga pagpatuman sa proyekto sa mga classrooms ug aron ani ang katukiban ini nga balita. Bilampos na sabang probinsya sa Biliran human kini mahimong unang probinsyal nga lokal nga pagamanan sa tibok nasod nga nakakompleto sa proseso sa procurement, pag-award sa mga kontrata ang opisyal nga nakasugod sa pagpatuman sa mga proyekto sa pagtukod ug mga classrooms ubos sa Memorandum of Agreement. Yatagan kini og pagila atol sa Senate Committee on Basic Education Public Hearing na itong Hulyo 23 ding dayeg ni Senador Bam Aquino ang biliran tungod sa epesyente nga pagdumala o paspas nga implementasyon sa mga proyekto. Tungod niini masayo usab nga na-release ang pondo alang sa mga classroom projects nga makatabang sa pagpadali sa pagtukod sa dugang nga lawak klasihanan alang sa mga estudyante sa biliran. Kipasidugan usab ni Congressman Jerry Espina si Governor Aurelio G. Espina alang sa iyang ligon nga pagpangulog padayong nga dedikasyon sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa probinsya. Matod pa niya ang mga kalampusan nagpakita sa tinaw nga pananaw sa provincial government sa paghatag og kalidad ug voluntarong kalambuan alang sa tanang biliranon. Labaw pa sa sunong pagila ang mga kalampusan nagpakita sa kamayungdanon sa maayong pagpangulo, epesyenteng serbisyo publiko o giniusang paningkamot sa pagpalambo sa edukasyon. Samtang nakadaghan ang mga classrooms nga matukod, nagkadako usab ang paglaom sa masayag nga kugmahon alang sa matang estudyante sa biliran. Good morning, Eastern Visayas. Og samtang sa lain pang balita, Baybay City nagpaligon sa kalinaw og seguridad pinagi sa bagong teknolohiya gikan sa South Korea. Malampusong nahuman ang usa ka semana nga pagbisita sa mga technical experts sa One More Security Incorporated nga nagpunting sa pagpatuman sa usa ka bagong teknolohikal nga solusyon aron mapaligon ang mga programa sa kalinaw ug kahapsay ingon man ang kaluwasan ug seguridad sa Baybay City. Ang mga pagbisita gipanguluhan nila Mr. Nori Kang ug Mr. Jai Ho Kim, mga technical experts sa One More Security Incorporated, di nilang gisuportahan ang deployment sa usa ka inobatibong sistema nga gilauman nga makatabang sa pagpauswag sa kapasidad sa lokal nga panggamhanan sa pagmintinar sa seguridad ug paghatag og mas epesyenteng serbisyo alang sa mga residente. Gipasalamatan sa lokal nga panggamhanan sa Baybay City ang gobyerno sa Republic of Korea sa padayon niya suporta og sa paghimo nga posible ang maong inisyatibo. Gipasalamatan usab niini ang One More Security Incorporated sa pagdala sa maong teknolohiya ngadto sa syudad. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang maong kolaborasyon usa ka mahinungdanong lakang padulong sa pagtukod sa usa ka mas luwas, mas intelihente ug mas moderno nga Baybay City pinaagi sa paggamit sa mga bagong teknolohiya alang sa kaayuhan sa katawhan. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glodik Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, SUIM nagpaligon sa espirituhanong baruganan o panakiusa sa Pintuyan Municipal Police Station. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Malampusong gipahigayon sa Pintuyan Municipal Police Station ang Squad Weekly Interactive Meeting kun SWIM niadtong katapusang adlaw sa Hulyo kun July 30, 2026. Kiniisip kabahin sa padadyon nga pagpaligon sa espirituhanong kinabuhi, disiplina ug panaghiusa sa mga kapulisan. Ang kalihukan gipangunahan sa Squad 1 ubos sa liderato ni Police Chief Master Sergeant Rolf Lubang ug sa pagdumala ni Police Lieutenant Noel Talisik, Officer in Charge sa Pintuyan Municipal Police Station. Ang maong tigom gipresentahan sa faith-based volunteer o Roman Catholic Eucharistic Lay Minister nga si Mr. Silvestre Mantillo. Atol sa sesyon, gihisgutan ang nagkalain-lain nga mga panultihon sa ato nga Biblia nga nagtudlo sa walay kondisyon nga gugma sa Dios sa kalipay sa paghinulsol o sa paglikay sa pagkamatarong sa kaugalingon. Sumala sa Pintuyan Municipal Police Station, ang SWIM kabahin sa pagpatuman sa PNP Code Value nga maka-Diyos o sa Enhanced Revitalized Internal Cleansing Program nga nagtinguha sa pagpaligon sa maadyong relasyon, tali sa kapulisan, paghatag ug padayjon nga espirituhanong giya sa mga miyembro ug pagpalambo sa maadyong pakig-uban sa komunidad, pinagi sa suporta ug ingon man voluntaryong leader sa simbahan bisan unsa pa man ang ilang relihiyosong dominasyon. Balita gikan sa Pintuyan Municipal Police Station. Para sa Bagong Pilipinas, Gemma Distriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 56 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang katapusan nga balita, tikang di Radyo Pilipinas, Borongan Red Cross Eastern Samar Chapter, nanguna han rehabilitasyon han nasunog nga kagurangan habungton Salcedo ha 2026 National Disaster Resilience Month. Radyo Pilipinas Report. Hapagtapos ang pagsaorog ang National Disaster Resilience Month kon NDRM ka sangkalup nga adlaw gintiro kan Philippine Red Cross Eastern Samar Chapter ang pintas ngan pagkaarusa haton 200 nga RC 143 volunteers ha barangay Naparaan, barangay Karapdapan ngan barangay Palana sa Bungtoyton Salcedo pinaagi sa nga tree growing activity ha youth center and camp kunyusing ka ha ilarom haton Nara Roots for Resilience Project 500 nga saplings hin hardwood nga ginkukomponer hinaga padsaragon kulipapa nga nagisok ang malangpuson nga nahitanom kumusuporta ha pagrehabilitarhan lugar nga nga nasunog in wildfire duha na katuig nga nakalabay. Kasumpay hinida ka ang pagpasalamat ni PRC Eastern Samar Chapter Administrator Noli Cahigas na naging aktibo nga partisipasyon han Community, Environment and Natural Resources Office in Borongan nga naghatag aton planting materials. Municipal Environment and Natural Resources Office in Salcedo naman nga nagpreparar han lugar nga nagdumara haton demonstration bahin han tama nga pananom ngan pantawid Pamilyang Pilipino Program Municipal Link han Bungto sugad man haton mga barangay local government units in Salcedo. Sumalahan PRC aton pagtanom kahoy hindi rila simple nga pagtalsok sapling sa tuna. Iniindirikta nga pagtukod din mailog nga komunidad. Ang mga kahoy nga gintanom yana amadton magsiserbi nga proteksyon nga natural nga depensahan mga kalamidad o hadton mga komunidad kontra hinhulga pagbaha, pagtunuhan tuna ngan sugad man pagbabag-ohan klima. Hakabugusan ng selebrasyon ng 2026 National Disaster Resilience Month, inabot hin sobra mil nga sapling sa ito nahitanom han Philippine Red Cross di dia probinsya han Eastern Samar. Subeno Ms. Gima din hinamon tinatapos ang partisipasyon ng Radyo Pilipinas Borongan para natin taramdan. Good morning Eastern Visayas para yan na naman nga Lunes nga adlaw, August 3, 2026. Ngan hangaran hito na aming station manager at Ruth Rivera Abunda, di naman ha production hira Atipen Pomida, Engineer Sok Aberia, ha technical naman, hira Chief Tech Joey Policarpio, ngan sugad man Engineer Mark Gagwa, ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring nga damang nga salamat, ngan good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Nga din nila naman luwat tutubtubon ang amon partisipasyon sa Good Morning Eastern Visayas Monday edition. Sa ngaran sa nakaupod ko sa kontrol si Joven, yan si Ray Sano, iniyan iyo nakaupod. Jean Navilon, nagpapasalamat sa inyo pamati. Hasta luwat buwas, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sa Philippine Information Agency, bisa lalo na pa tayo sa kanyos, pero manamilit lang ta kay kapos sa oras. Sa ngalan sa among Regional Head, Rian Arintos, among Assistant Regional Head, Alionel Lulupid, o sa atong mga Information Center Manager sa unom ka probinsya sa Eastern Visayas, o sa akong mga kauban, kini si Rodrigo Victoria, nagpasalamat o good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O wala kita yung oras, dagang salamat sa inyong pakiguban kanamo sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glory kayon daw hangtod sa sunod higayon sa parehong oras og mga estasyon. Good morning, Eastern Visayas. O sa ngalan sa kinatibukang fersa sa Radyo Pilipinas Sogod, gipangunahan sa atong station manager Dudens Alaras, atong katugbang sa Master Control Noel Palugod, sa atong mga frontliners Aljun Malot, Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Dalia Orit Atwil, ug Jevic Epiz. Kinigahapon ninyong higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza. Daghang salamat sa atong panag-uban, Miss Daisy, Sir Jean, Glory, o ingon man si Sir Rod. Para sa atong Monday edition sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas.